Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa Batad, Iloilo. At sa mga panahon po na ito, ay nagpabakasyon ako dun sa bahay ng aking pinsan. Doon po siya nakapangasawa. At doon na rin sila nagpatayo ng bahay sa isang baryo na hindi ko na lamang babanggitin. Itong baryo na ito ay talagang liblib sa mga panahon yon. Maraming mga puno at hindi pa ganoon karami ang populasyon. Taong 1993 po ito. Hapon na nung marating ko ang kanilang bahay at ang unang nakakita sa akin ay ang asawa ng aking pinsan na tawagin na lang nating Ramona. Medyo close na rin po kami nung time na to at nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Babae din po kasi ako. Ga, nandito yung pinsan mo, si Inday. Pasigaw na sabi ni Ramona at narinig ko namang nagre-reklamo ang aking pinsan. Pero alam kong biro lamang niya ito. Bakit nandito yan? Sinong nagsabi na pupunta siya dito? Pasigaw na sabi niya. Sige, babalik na lang ako sa bahay. Pabirong sagot ko naman sa kanya, sabay talikod. Pero hinabol niya ako at niyakap. Ganito po talaga kami ng aking pinsan. Malapit kami sa isa't isa kasi sa isang bahay lang kami lumaki. Sa bahay ng aming lolo at lola, doon sa Capiz. Pareho din kasi kaming maagang naulila. Mabuti at hindi ka binagat dyan sa daan. Pabirong sabi naman ni Ramona at ang ibig niyang sabihin, mabuti at hindi ako hinarangan ng masasamang elemento tulad ng engkanto o aswang. Bagat po kasing tawag namin sa ganitong sitwasyon. Walang ganon. Lumaki kami sa Capiz. Pero wala naman kaming naging karanasan doon. Sabi ko kay Ramona. Siya nga po pala. Dalawa po ang naging karanasan ko doon sa kanilang baryo. Pero nangyari sa magkaibang taon. At uunahin ko muna itong nangyari sa taong 1993. Balik na po tayo sa kwento. Bandang 5:00 ng hapon ay nagtanong si Ramona kung sasama ba ako sa kanya sa bayan. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag, kaya naman agad kami naglakad palabas ng baryo. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad, ay nagtanong ako sa kanya kung saan ba talaga matatagpuan ang bahagi na sinasabi nilang may mga bagat. At sabi niya, madadaanan daw namin ito. At ituturo niya sa akin. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay bumulong ito. Yan, ang bahagi na yan. Napaka-misteryoso tignan ano. Sabi niya. Ay oo nga. Meron nga siyang pinagkaiba sa ibang daanan dito. Nako, kinikilabutan na ako. Sabi ko naman. Huwag kang maingay. Baka nadidinig ka nila. Dagdag pa niya. Nang maratingan namin ang bahagi na ito, sa maniwala kayo o hindi ay nakaramdam ako ng mabigat. Tila ba merong mga nakapatong sa aking mga balikat. Kaya naman ilang beses kong inunat ang aking mga braso. At pagkalampas namin sa bahagi na yon, ay sinabi ko ang tungkol dito kay Ramona.
Ramona. Bumigat ang aking mga balikat nung dumaan tayo doon. Hindi ako nagbibiro. Sigurado ka? Alam mo, yan din ang unang naramdaman ko nung unang pagpunta ko dito. Sagot naman niya. Parang ayoko nang dumaan doon. Meron bang ibang daanan dito? Tanong ko pa. Meron, pero masukal ng bahagi na yon. Ayos lang ba sa'yo? Tanong niya. Ayos lang sa akin. Basta wag na tayong dumaan doon. Sigurado kasi na madilim na sa pagbalik natin. Ayos lang kung meron pang liwanag. Sagot ko naman at tumango na lamang ito bilang pagsangayon. Bandang 6:00 ng gabi ay bumalik na nga kami sa baryo. Tumaan kami doon sa masukal na bahagi at hindi ko inaasahan na maputik ang daan. Pero wala kami magagawa. Kung ako naman pong tatanungin, mas mabuti na doon dumaan kasi maraming mga bahay at may mga tao sa labas ng kanilang bakuran. Maliban dito ay kakilala pa ni Ramon ang ilan sa mga taga doon. Pagkarating naman namin sa kanilang bahay, ay agad ako naghugas ng paa kasi nga maraming puti. At pagkatapos nito, ay nagluto kami ng hapunan. Pinagtawanan naman ako ng aking pinsan kasi kanina lang daw ay ang tapang-tapang ko. Bandang 7:00 ng gabi, tumambay kaming tatlo sa labas ng bahay habang pinag-uusapan si Lolo at Lola. Kinakamusta sila ng aking pinsan, kaya sinasabi ko naman kung anong lagay nila doon sa kapis. At bandang 8:00, bago naman kami pumasok sa loob para magpahinga, ay nakarinig ako ng isang tunog. Tunog po ng isang baboy na nanggagaling sa likod ng bahay. Yung bahagi kasi na iyon ay palayan na at wala pang bako doon sina insan. Bali yung nagsisilbing parang boundary sa bahagi na iyon ay pilapil ng palayan. At sa mga panahon po na ito, malapit ng anihin ng mga palay kasi matataas na. Nadidinig niyo ba yan? Tanong ko sa mag-asawa. Ang alin? Tanong naman ni Ramona. Yung tunog ng baboy. Parang nanggagaling sa palayan. Baka merong nakawala. Sabi ko sa mga ito at pinakinggan nila ang tunog na aking nadidinig. At narinig na nila ito. Oo nga no. May baboy sa palayan. Bulalas naman ang aking pinsan at agad siyang kumuha ng flashlight at tumungo sa pilapil kasi parang malapit lang daw ang tunog na ito sa bahay. Kami naman ni Ramona ay naghihintay lang sa labas ng kusina at nakatingin sa aking pinsan. Nang mabuksan niyang flashlight ay nahinto ang tunog. Ilang minuto naman niyang inilawan ng palayan pero wala siyang makita na anumang baboy. Bumalik na lamang ito at nagsabi na pumasok na daw kami sa loob ng bahay kasi kinukutuban nito ng masama at nakakaramdam siya ng kaba. Huwag muna tayong matulog Makiramdam muna tayo. Sabi ng aking pinsan at tumango naman kami sa kanya. Tumambay naman kami sa pagkainan at nakiramdam ng mahigit 2 oras. Pero hindi na ulit namin narinig ang tunog ng baboy. At bandang 10:00, pumasok na kami sa aming mga kwarto. Hindi naman ako makatulog kasi nga kakaibang mga karanasang ito. At sabi ko sa isip ko, parang hindi na ako babalik doon kailanman. Nang dahil hindi magaan ang pakiramdam ko sa baryo na iyon. Pagsapit ng hating gabi, dinalaw ako ng antok. At sa mga sandaling ito, Sir Chris, nakatapat ang aking kama sa bintana. Bali yung mga paa ko, malapit na doon. Hindi naman kasi malaking kwarto na aking tinutulugan. Bago ko ipikit ang aking mga mata, ay napasila pa ako sa bintana.
At pagkatingin ko naman sa itaas, dito na ako hindi makagalaw ng dahil sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Mga mata ng tao ang aking nakita sa siwang na nasa ibabaw ng bintana at nakatingin siya sa akin ng direkta. Ang kanyang mga buhok ay nakikita ko rin at sa tingin ko, isa itong matandang babae. Nakasindi pa rin po kasing gasera at hindi ako makatulog kapag walang ilaw, kaya nakita ko siya. Mga 10 segundo pa sigurong lumipas bago ako sumigaw nang dahil nga sa sobrang kaba na aking nararamdaman. At nang makabangon ako, ay agad akong tumungo sa kwarto nila Insan. Binuksan naman nila ako at pinapasok. Sinabi ko agad ang aking mga nasaksihan at lumabas naman ng bahay ang aking pinsan. Inikot talaga niyang buong bakuran para hanapin ang aking nakita. At dito na rin unti-unting sumakit ang aking puson. Sa sobrang sakit, Sir Chris, umiyak talaga ako kasi hindi ko kaya. At sa maniwala kayo o hindi, nakunan po ako sa gabing ito. Talagang nakakalungkot. Iyak ako ng iyak at hindi na ako makabalik sa pagtulog. Maliban sa lungkot at kaba, iniisip ko ang aking nobyo na baka sisihin niya ako sa mga nangyari. Bandang 2:00, umalulong ang mga aso ng kanilang mga kabaryo at dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na tiktik. Palipat-lipat pa ng pwesto. Hindi namin matukoy kung saan nanggagaling. Ilang beses ring lumabas ng bahay ang aking pinsan para hanapin ang aswang na nagpaparamdam sa amin. Pero hindi talaga niya makita. Sa mga sandaling ito ay parang gusto kong lumabas ng bahay para harapin ang nagpaparamdam. Pero wala akong lakas nang dahil sa mga nangyari. Hindi na po kami natulog at sa pagsikat ng araw, tinawagan ng aking pinsan ang aking nobyo. At agad naman niya akong pinuntahan. Hindi na rin naman kami nagtagal doon, Sir Chris. Punta naman po tayo sa taong 1998 at sa mga panahong ito ay meron na po kaming pangalawang anak. 2 taong gulang na po ito. Pumunta ulit kami doon sa bahay ng aking pinsan kasi binyag ng kanilang panganay na anak. At sabi ko sa asawa ko, magpapakita lamang kami doon at kakain. Saka uuwi din naman pagpatak ng hapon. Pumayag naman po ito, kaya madaling araw pa lang ay bumiyahe na kami papunta doon. Pagkarating namin sa baryo nila Insan, ay agad kami naglakad papasok. Bumalik naman sa aking isipan ang mga nangyari nung unang pagpunta ko doon at nakaramdam ako ng kaba. Pero sabi ko, hindi na ulit mangyayari iyon at lalaban ako kung sakaling meron mang magpakita sa akin. Pagkarating namin sa bahagi na kung saan palaging may nagpapakita, ay biglang umiyak ang anak namin at meron siyang tinuturong bahagi. Ayon naman sa kanya meron daw tao. Ilang beses naman kaming tumingin doon ng aking asawa, pero wala kaming makitang tao o hayop man lang, kaya nakapagtataka. Bilisan natin. Masamang kutob ko dito. Sabi ng aking asawa, kaya binilisan namin ang paglalakad. At nang makalampas na kami doon, ay tumahimik lang din naman ang aming anak. Pagkarating naman namin sa bahay nila Insan, ay nagtanong sila kung ano mang nangyari sa aming anak kasi meron pang mga luha sa kanyang mga mata. Dito ko na sinabi kung ano ang naranasan namin nung dumaan kami sa bahagi na yun. Sabitan nyo ng luya o di kay habak para meron siyang proteksyon. Abiso ng isang matanda na kabaryo nila Insan. Kumuha naman si Ramona ng luya at isinabit niya ito sa damit ng aming anak. Bandang 2:00 ng hapon ay nagpaalam na kami kina Insan kasi babiyahe pa kaming 3.
At nagsabi naman ng mag-asawa na ihahatid nila kami sa bukana para daw hindi kami matakot. At nang madaanan ulit namin ang bahagi na yon, ay umiyak ulit ang anak namin. At sabi niya malaking aso daw. Malaking aso. Kanyang tinuturo ang bahagi na kung saan niya ito nakikita. Tumingin naman kaming lahat doon pero wala talagang aso. Tanging mga puno at damo lamang nandoon. Kaya nakapagtataka. Nang marating naman namin ang bukana, ay naghintay pa kami ng ilang minuto bago nakasakay ng tricycle. At magmula nun, nagsabing aking asawa na iyon na daw ang huling pagpunta namin doon kina Insan. At sumang-ayon naman ako sa kanya. Nang makasakay naman kami ng bus, ay kinuwento ng anak namin kung ano ang kanyang mga nakita nung papunta pa lamang kami doon. At sabi niya, isa daw itong babae. Pangit daw ang muka, kaya daw siya umiyak. Nakangiti pa daw ito sa kanya at kumakaway. At nung papauwi naman kami, malaking aso daw ang kanya nakita, kulay itim. Sa mga panahon kasi na ito, Sir Chris, marunong na talagang magsalita ang aming anak. Bibong-bibo. At saka mabilis niyang naaalala ang kanyang mga nakikita. Alam naman natin na yung mga bata ay hindi talaga nagsisinungaling. Kaya pinaniwalaan namin siya ng aking asawa. At isa pa, kahit ako mismo, ay meron ding mga naging karanasan doon. Kaya naniwala talaga ako sa kanya. At magmula nun, Sir Chris, si Insan na lang ang bumibisita sa amin. Hindi na kami pumupunta doon sa kanilang baryo nang dahil sa mga pangyayaring ito. Humingi din po kami ng isang pangontra sa isang tanyag na albularyo dito sa Capiz. Taong 2000 po iyon at meron naman siyang binigay sa amin. At iningatan ko ito magpahanggang ngayon. Mahigit 2 dekada na po kaming hindi nakakapunta doon kina Insan. Sila na lang ang pumupunta dito sa amin. Kasi ayoko nang maulit pang mga karanasang ito. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli. At more power sa inyong channel. Mag-ingat kayong lahat palagi. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar namin sa Aklan, way back 1994. Noong time po na ito ay meron ng bagong asawang aking nanay kasi yung tatay ko ay pumanaw taong 1990 nang dahil sa isang malubhang sakit. Nasa 12 anyos pa lang po ako nung time na to. Nung una ay magandang pakikitungo ng aking ama-amahan sa akin. Magandang takbo ng lahat, pati ng kanilang relasyon ng aking nanay. Lahat ng mga kailangan namin ay binibigay niya. Lahat ng gusto ko ay binibili niya. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na meron po itong kapalit. Dapat lahat din ng utos niya at pinapagawa sa iyo ay susundin. Para bang naging katulong niya kami at hindi niya ako itinuring na parang anak. Maganda naman pakikitungo ko sa kanya. Itinuring ko siyang tatay at nire-respeto ko siya nang dahil kay nanay. Hanggang sa dumating itong araw na nagbago na talagang paningin ko sa kanya. Isang hapon, pagkarating ko sa bahay galing eskwelahan, ay narinig ko na nag-aaway si nanay at ang aking ama-amahan. Kaya naman dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Tay, tama na po. Sabi ko sa kanya at agad kong pinuntahan si nanay kasi umiiyak na po ito. Ikaw, magsayang ka na doon. Pasigaw na sabi ng aking ama-amahan na tawagin na lang nating Tatay Brando.
Mamaya na po. Kailangan ako ni nanay. Sagot ko sa kanya na nanginginig ang boses kasi takot na rin po ako sa kanya sa mga sandaling ito. Nanlalaking kanya mga mata at naamoy ko na nakainom po ito ng alak. Hanggang sa kinuha niyang kanyang sinturon at tinampas sa amin ng aking nanay. Babae din po ako at inisip ko na kung buhay lang totoong tatay ko ay hindi namin mararanasan ang ganitong sitwasyon. Mabait po kasi iyon. At kapag nag-aaway sila ng aking ina, hindi niya kami sinasaktan. Lumalayo lamang ito sa bahay at saka babalik na meron ng dalang pagkain. Dito ko rin napagtanto na yung mga magulang ay iba-iba ng pag-uugali. Magsahin ka na. Nagugutom na ako. Pagod ako sa trabaho. Pasigaw na sabi ni Tatay Brando at tumungo ako sa kusina na umiiyak, nanginginig at hindi ko alam ang aking gagawin. Hanggang sa sinundan ako ni nanay at humingi ito ng patawad sa akin. Patawarin ko lang daw si Tatay Brando kasi pagod lang daw ito sa trabaho at sabi ko naman sa kanya, hindi pwede yan ay. Dapat may gawin kang aksyon. Hindi pwede na ganito palagi. Pero umling si nanay at nagsabi na mahal niya si Tatay Brando. Hindi niya ito kayang hiwalayan. Sa mga sandaling ito ay nanibago ako sa kanya kasi kahit na sinasaktan na po ito ay nagawa pa rin niyang sabihin ng mga salitang yun. Talagang nakapagtataka kasi hindi naman ganito ang kanyang pag-uugali. Nung buhay pa nga si tatay, nag-aaway din naman sila. Pero siya pa yung madalas na nagtatampo. Pero kay Tatay Brando, umiba ang kanyang pag-uugali. Lumayas na tayo dito, Nay. Iwan natin siya dito. Hindi porket nasa bahay niya tayo. Ganito na lang niya tayo tratuin. Hindi pwede yan, Nay. Pabulong na sabi ko sa kanya at nagulat ako nang may humila sa buhok ko at direkta po akong natumba. Pagkatingin ko sa likod, si Tatay Brando. Nakatingin sa akin ng masama, nanlalaki ang mga mata at nakahawak ng sinturon. Sabi naman niya, lumayas daw ako at iwan ko na lang daw si nanay doon sa kanya kung ayaw ko ang kanyang patakaran sa bahay. Mahilig daw siyang magdisiplina, pero malayo sa pagdidisiplina ang kanyang ginagawa. Pinaghahampas niya ako ng sinturon at sabi niya kunin ko daw ang aking mga damit at saka lumayas. Wala po akong magawa. Hinawakan ko pa si nanay at sabi ko sumama siya sa akin at iwan namin si Tatay Brando pero umiling ito at mas pinili niyang manatili kesa sa akin. Dito ko na rin napagtanto na merong mali kay nanay. Kinuha ko nga ang aking mga damit at sabi ko sa isip ko, gagawin ko ang lahat para makuha si nanay doon sa kanya. Umuwi ako sa aming baryo, sa mismong bahay namin, na kung saan ako lumaki. Bahay po ito ng aking lolo at lola, father's side, at wala na pong tumitira dito. Umuwi ako ng umiiyak. Nakita naman ako ng isang kapitbahay namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Amanda. At agad niya akong pinuntahan kasi nga umiiyak ako. Iha, papasukin mo ako. Pasigaw na sabi niya. At agad ko namang pinahiran ng aking mga luha at pinapasok ko po ito. O Aling Amanda, magandang hapon po. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Tanong ko sa kanya. Ayos ka lang ba, Iha? Tanong niya. At dito pa ako mas umiyak. Hindi ko na talaga kaya at iniisip ko si nanay. Kasi baka ano pang gawin ni Tatay Brando sa kanya. Si nanay po. Sabi ko sa kanya at kinuwento ko pa ang mga nangyari nung hapon na yon. Alam mo,
Wala talaga akong tiwala dyan kay Brando nung una ko siyang nakita. Sabi ni Aling Amanda. Ang mali ko lang, nagtiwala po ako sa kanya. Sa una lang pala siya magaling at mabait. Pero habang tumatagal, umiibang ugali. Lumalabas ang tunay na kulay. Sagot ko naman kay Aling Amanda. Alam mo, sabi ng anak ko, merong kakaiba sa kanya. Kasi meron kaming langis doon sa bahay. At kapag malapit si Brando, bumubula. Dagdag pa ni Aling Amanda. Langis? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko pa sa kanya. Yung langis na binigay ng albularyo sa amin na kaibigan ng aking anak. Kapag bumula ang langis, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. At hindi naman sa pinaghihinalaan ko si Brando. Pero kailangan mo na sigurong ilayo sa kanyang nanay mo. Kasi parang may mali. Sagot ni Aling Amanda. Ito rin po ang aking iniisip sa mga sandaling ito. Kailangan ko talagang ilayo si nanay sa kanya. Gusto mo ba ng tulong? Alam kong gusto rin ng totoong tatay mo na bigyan kayo ng komportableng buhay. Kaya ang sipag niya nung buhay pa siya. Nandito kami. Tutulong sa'yo. Sabihin mo lang. Dagdag pa ni Aling Amanda. Sige po, Aling Amanda. Pero sa ngayon, gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang makapag-isip ng maayos. Sagot ko. Gusto mo bang papuntahin ko dito yung apo ko? Para meron kang kasama. Sagot pa niya at ang kanyang tinutukoy ay ang aking kababata. Natawagin na lang nating Maribel. Pwede naman po. Nasasabik na rin ako makita siya. Sagot ko at nagpaalam sa akin si Aling Amanda. At maya-maya lang, dumating nga itong si Maribel. Kinausap niya ako at kinamusta. Matagal na rin kasi kaming hindi nakita ni Maribel. Kaya naman nasasabik na rin kami sa isa't isa. Marami naman kaming mga pinag-usapan pero nasa isip ko pa rin si nanay. At bandang 7:00 ng gabi, iniisip ko na kinabukasan, babalikan ko siya doon at kumustahin. Kahit pa na ano ang gawin sa akin ni Tatay Brando, basta makita ko lang talaga ang aking nanay. Ako nga rin palang nag-iisang anak. Bandang 8:00 ng gabi ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Subalit nagkaroon ako ng isang panaginip na talagang masasabi ko na isang bangungot. Wala po akong ibang napanaginipan kundi si Tatay Brando. Galit na galit po siya at sabi niya papatayin daw niya ako. Peste lang daw ako sa relasyon nila ng aking nanay. Sumasagot naman daw ako sa kanya hanggang sa unti-unti daw ako nanghina at hindi ako makahinga ng maayos. Wala naman po siyang ginagawa sa akin. Nakatitig lamang ito. Pero ganito ang aking nararamdaman at sabi ko, gusto kong magising. Gusto kong magising. Kaya naman nagdasal ako. Kakaibang panaginip na ito. Alam kong nananaginip ako. Para bang aware ako sa mga nangyayari. At nang magising ako, ay naramdaman ko na yung katawan ko ay talagang mahina. Halos hindi ko maigalaw ang aking mga paa. At hindi naman nagtagal. Nakarinig ako ng tiktik. Nanggagaling sa bubong ng aming bahay at para bang may ibon na naglalakad doon. Kasi nadidinig ko ang kanyang mga yapak. Hanggang sa yung aso nila Aling Amanda ay nagsimulang umalalo. At dito na po ako nabahala. At makalipas na sigurong mahigit 10 minuto, tinawag ako ni Aling Amanda. Narinig ko rin ang boses ni Maribel na tinatawag din ako. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng saklolo pero hindi ko magawa nang dahil walang lumalabas na boses sa akin.
Para bang namamaos ako. At dito na po ako nagsimulang magpanik. Hanggang sa narinig kong pinasok nilang bakuran. Tumungo sila sa labas ng bintana ng aking kwarto. Iya, sumagot ka. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Amanda. Pero hindi ko sila nakikita nang dahil nakasarang bintana. Sinubukan kong iangat ang aking mga paa at saka hinayaan ko itong bumagsak sa kama. Nang sa ganon, ay marinig nila ako. Buksan mong bintana. Di kay sirain mo. Pag-utos ni Aling Amanda at binuksan naman ng porsahan ng kanyang anak ang bintana. At dito nila ako nakita. Nakahiga, namumutla at walang lakas. Nung una daw nila ako nakita, ay para akong malamig na bangkay. Hingal na rin ako. Agad po akong binuhat ng anak ni Aling Amanda at saka din nila sa kanilang bahay. Doon ay nakahinga ako ng maluwag. At dito na rin po unti-unting huminto sa pag-alulong ang mga aso. Hanggang sa nagsabi itong si Maribel na nung umalulong ang kanilang mga alaga, ay nagsimula siyang mabahala. Ako agad ang pumasok sa kanyang isipan at hindi niya alam kung bakit. Sinabihan daw agad niya si Aling Amanda at naniwala agad dito sa kanya. Hanggang sa hinanap daw nila ang bote na may lamang langis. At totoo daw na bumubula ito. Kaya naman pinunta nila ako sa bahay kahit 10 oras na. Mabuti na lang talaga na meron kaming kapitbahay na ganito, yung matulungin. Iya, kung ako sa'yo, mas mabuti siguro na kunin natin yung nanay mo doon bukas. Bahala na kung magalit man si Tatay Brando mo. Magdala tayo ng albularyo. Tignan natin kung anong gagawin niya. At dito natin malalaman kung totoo nga ang aming hinala. Sabi ni Aling Amanda. Sa mga sandaling ito, desidido na po akong sundin ang kanilang suwestyon nang dahil nga malakas ang kutob ko na si Tatay Brando ang nasa likod sa nangyari sa akin sa gabing ito. Doon na lamang ako nagpalipas ng gabi kina Aling Amanda at nakatulog pa ako ng maayos doon. Kinaumagahan, nagising ako na nasa tabi ko si Maribel at sabi niya, nandoon sa labas naghihintay ang albularyo. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Roman. Isa ito sa pinakamagaling na albularyo sa aming probinsya, ayon kay Aling Amanda. Kaya naman lumabas ako. Personal akong humingi ng tulong sa kanya at sabi niya, puntahan daw namin si nanay at sama-sama nga kaming lahat. Nang marating namin ang bahay ni Tatay Brando, ay nakita namin sila ni nanay sa labas, nagkakape. Pero nakita ko si nanay na para bang hindi naayos ang mga buhok. Tapos ang kanyang eyebags ay malaki na para bang kakatapos lang niyang umiyak. At nang makita kami ni Tatay Brando, ay agad siyang tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Sabi naman ng albularyo, kumpirmado at umiling po ito. Tumingin naman sa akin si Aling Amanda at nagsabi na kunin ko na daw si nanay. Pagkapasok ko naman sa bakuran, ay sumisigaw si Tatay Brando na umalis daw kami. Nag-aamok ito at nang malapit na ako kay nanay, ay sinabihan ko itong sumama sa amin at sumunod naman po siya. Pero ang nakapagtataka, kung gustuin man kami pigilan ni Tatay Brando, nagawa na niya. Pero sa mga sandaling ito, hindi talaga siya lumabas ng bahay. Sumisigaw lamang ito na para bang takot na lumabas at napagtanto naman namin na nang dahil po ito sa albularyo. Sa madaling salita, takot siya kay Mang Roman. Hindi namin pinansin si Tatay Brando at bago kami umalis ay nagparinig naman si Mang Roman. Pag bumalik pa sila sa akin o humingi ng tulong sa akin, ako mismo magpapahirap sa iyo.
at saka naglakad kami papalayo. Nalaman pa namin na si nanay ay nasa ilalim daw ng gayuma at ang may gawa, walang iba kundi si Tate Brando. Kasi sunod-sunuran lamang ito na para bang aso at kahit sinasaktan ay hindi pa rin umaalis. Kaya naman sa araw na ito ay ginamot siya. Nagbigay ito ng pangontra sa amin para daw hindi na makalapit si Tate Brando at nilagyan din niya ang paligid ng aming bakuran. At magmula nun, Sir Chris, naging tahimik ang lahat at si nanay ay unti-unting nahimasmasan. May mga pagkakataon pa na nagtatanong ito kung paano nahulog ang loob niya kay Brando. Sabi ko naman sa kanya, kalimutan na lang lahat at araw-araw sinusubukan niya. Hanggang sa hindi na nga nagpakita sa amin si Brando at naging tahimik ang buhay namin. Malaki naman ang pasasalamat namin kina Aling Amanda at hanggang ngayon, magkaibigan pa rin po kami ni Maribel ng kanyang apo. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Iloilo, way back 1996. Dalawa pong karanasang ito at nangyari sa parehong taon. Wala po kaming layang magkagamot at wala kaming kakayahan na makakita at makaramdam ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Pero nang dahil siguro sa nangyari sa akin, ay nagkaroon ako ng regalo. Taong 1996, buwan ng Mayo. Wala pa po kaming pasok noong time na to. Bakasyon na. At tumutulong ako sa tindahan ng aking lola sa bayan. Maliit lamang ito, pero marami kaming mga suki. Nang dahil si lola ay isa sa pinakamatanda sa aming baryo. Tuwing hapon, ako yung sumusundo sa kanya doon. Ayaw rin kasi niya magpahinga sa bahay namin kasi mas lalo daw itong manghina. Kaya naman kahit matanda na ito, ay gusto pa rin niya magbenta doon sa tindahan para daw gumalaw ang kanyang buong katawan. Ayaw rin niya ng taong tamad. Kaya naman nasanay na rin po ako sa kanya. Isang hapon, gaya ng nakaugalian, ay tumungo ako sa bayan para sunduin si lola. Mag-aalas 5 na rin sa mga sandaling ito. Pagkarating ko sa tindahan, ay nakita kong ililigpit ni lola ang kanyang mga gamit. Kaya tinulungan ko ito. Bandang alas 5:30 ay umuwi na kaming dalawa. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay nilalamig ako. Hindi ko alam kung bakit. La, hindi ka ba nilalamig? Tanong ko sa kanya. Hindi naman iyo. Bakit? Nilalamig ka? Tanong naman niya at tumangwa ko. Baka magkakaroon ka ng lagnat. Uminom ka ng gamot pagkarating natin sa bahay. Dagdag pa niya at tumango na lamang ako. Bago pa man namin marating ang baryo, ay meron pa akong nakitang tutubi na malaki at kulay kahel po ito. Nakita ko itong dumapos sa mga talahim na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Tumakbo naman ako papunta doon kasi gusto ko itong hulihin. Pero hindi pa man po ako nakakarating doon ay nabundol ako ng isang motorsiklo na medyo mabilis na pagpapatakbo. Tumilapon ako at yung unang tumamay ang aking ulo. Ito yung huling naalala ko. Tapos nawalan ako ng malay. Nagkaroon po ako ng isang kakaibang panaginip. Umiiyak daw ang aking mga kamag-anak. Nadidinig ko sila pero hindi ko sila nakikita. Tapos nakita ko ang aking katawan na nakahandusay at maraming mga dugo na lumalabas sa aking sugat sa ulo na siyang unang tumama. Nakita ko rin si Lola na nakatayo sa aking harapan.
hanggang sa tumungo daw ako sa isang tindahan na malapit lang sa bahagi na kung saan ako nabundol. Bumili pa daw ako habang pinagmamasdan ng aking katawan. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa aking panaginip. Pero hindi ko po ito makakalimutan magbahanggang ngayon. Nagising na lamang ako na nasa bahay pagamutan. Hindi naman ako nabalian. Nasugatan lang talaga ang aking ulo. At masakit kasi medyo malakas ang aking impact. Pagkalabas ko naman ng bahay pagamutan, ay dito na po ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Halos araw-araw ay nilalamig ako. May mga pagkakataon na nakakakita ako ng usok na kulay itim. Tapos agad namang nawawala sa aking paningin. May mga pagkakataon din na bumibigat ang aking pakaramdam sa tuwing madadaanan kong bahagi na talagang masukan. Lalo na sa bahagi ng aming baryo na may mga lamang kwentong kababalagan noon pa man. Masasabi ko po na nung time na to ay nagkaroon nga ako ng isang regalo na makaramdam at makakita ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ako ng mga masasamang panaginip. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan ay nung bumisita kami sa bahay ng aking tiyahin sa Karatig Bayan. Bandang 10:00 ng umaga ay narating namin ang kanyang bahay. Meron kaming dalang mga pagkain kasi balak namin doon na mananghalian. At pagpatak naman ng hapon ay uuwi kaming lahat. Bandang 11:00, may tumambay ako sa labas ng bahay. Si nanay at tiya ay abala sa pagganda ng mga pagkain, pati na si Lola. Si tatay naman at ang asawa ni tiya ay nagiinuman na sa mga sandaling ito. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay napansin ko na palamig ng palamig ang simoy ng hangin. Tapos meron po akong nadidinig na kalansing ng kadena sa labas ng bakod. Pero kapag tumitingin ako doon, ay wala naman ako nakikita. Wala namang dumadaan na tao o ano man dyan. Kaya naman kinilabutan ako. Tumayo ako at naglakad papasok sa loob ng bahay. At sinabi ko naman sa kanila ang aking narinig sa labas ng bakod. Sabi naman ni tiya, hindi na daw bago ang kwentong ito. May mga kapitbahay rin daw silang nakakita at nakarinig ng aking sinasabi. Nagtataka naman si tiya kung paano ako nagkaroon ng ganitong kakayahan at kinuwento ko naman sa kanya kung paano nagsimulang sitwasyon na ito. Hindi naman siya makapaniwala at sabi niya, wag lang daw ako matakot kasi merong dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ganitong regalo. Tama naman po siya kasi meron ngang malaking dahilan kung bakit ako nagkaroon ng regalo. Parang naging instrumento po ako nung mangyari pa itong isang karanasan na hindi ko rin makakalimutan. Buwan ng Nobyembre ay bumisita kami sa bahay ng aking pinsan na sa mga panahon po na ito ay meron ng asawa at 2 taong gulang na anak. Pagkarating namin sa kanilang bahay ay agad kaming sinalubong ng kanyang asawa na tawagin na lang natin Kuya Ben. Mabait po itong si Kuya Ben at masipag. Hindi talaga pinababayaan ng aking pinsan, pati ng kanilang anak. Sabi naman ni Lola, ay mananatili kami doon ng isang gabi. Ito po kasing pinsan ko ay ang siyang lumayo sa amin. Bali mula sa aming bayan, ay kailangan pang bumiyahe ng mahigit 2 oras bago marating ang kanilang bahay. Sumama siya doon kay Kuya Ben nang dahil sa kanilang pagmamahalan. At wala naman silang problema doon. Sa lahat ng mga kamag-anakan namin, itong pinsan ko ay ang siyang pinakamalayo sa aming piling. Malapit din po ito kay Lola, kaya naman paminsan-minsan ay bumibisita talaga kami doon at doon nagpapalipas ng gabi. Balik na po tayo sa kwento. Bandang 5:00 ng hapon ay sama-sama kaming tumungo sa bayan para bumili ng ulam at mga pagkain. Pagkarating namin doon ay aking kinuha ang anak ng aking pinsan. Binuhat ko ito at kinulit. Makalipas ang ilang minuto
ay meron pong lumapit sa amin. Isang ali na sa tingin ko ay nasa 40 pataas ang edad. Pumiti po ito sa amin at nagsabi na ang gwapo ng anak ng aking pinsan. Totoo naman po ito. Gwapo naman talaga siya at maliban dito, maputi at mataba nung time na to. Kaya naman lahat ng nakakakita sa kanya ay talagang napapahinto at napapatingin sa kanya. Hindi naman po ito ang unang pagkakataon na nakainkwentro kami ng ganitong tao. Pero masasabi ko na ang aling ito ay iba sa lahat. Ang bigat ng nararamdaman ko sa kanya, kaya naman lumayo ako at tumungo kay Lola at Insan. Si Kuya Ben naman ay nagpaiwan sa bahay. Meron siyang ginagawa doon. Hoy, huwag mong ilayo sa akin. Kinakausap ko pa siya. Pabulong na sabi ng ali kasi nakatalikod na ako sa kanya. Nagkibit balikat ako. Kunwari, hindi ko po siya narinig at nagpatuloy ako sa paglalakad. Nararamdaman ko ang galit ng aling iyon nang dahil sa aking ginawa. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Pero nagtitiwala ako sa aking sarili. Ilang beses na itong nangyari. Oh, anong nangyari? Ba't hindi may pintang iyong muka? Tanong ni Lola at sabi ko, sa bahay na lang namin pag-uusapan. Hanggang sa dumaan po ang ali sa aming harapan. Nakatitig sa anak ng aking pinsan habang nakangiti. Nang makauwi na kami sa bahay, ay dito na po umiyak ang bata. Hindi siya mapakali at kahit anong gawin namin ay hindi pa rin tumatahimik. Bandang 7:00 ay nakatulog po ito at sabi ni Kuya Ben, magpuyat daw muna kami maliban kay Lola kasi unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Totoo nga ito, Sir Chris, kasi nahawakan ko rin ang bata. Nararamdaman ko at sigurado ako na meron pong nangyayaring hindi maganda sa kanya. Bandang 10:00 ng gabi ay dito na ako nakaramdam ng mabigat. Kung ano ang naramdaman ko nung kaharap ko ang ali sa palengke, ganito rin sa mga sandaling ito. At tila ba sinasabi ng aking isipan na nasa paligid lang siya. Pinsan, kilala niyo bang ali kanina sa palengke? Yung sinasabi kong kumukulit sa anak mo? Tanong ko sa aking pinsan. Hindi, bakit? Tanong naman ng aking pinsan. At hindi na lamang ako sumagot. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras, ay dito na po nagsimulang umalulong ang mga aso ng kanilang kapitbahay. Dito na kami nabahala kasi medyo nakakahilakbot pakinggan ng mga ito. Nakiramdam kami at maya-maya lang ay umiyak ang anak ng aking pinsan. Sa lakas ng pagkakaiyak niya ay talagang nabahala kaming lahat. Halos hindi rin po ito makahinga. Para bang nasasaktan ito o merong dinaramdam na sakit. Pinahira naman ni Lola ang kanyang tiyan at pinitik na mahina. Pero wala namang hangin ayon sa kanya. Dalhin na kayo natin sa bahay paggamutan? Tanong ni Kuya Ben kasi nababahala na rin po ito. Sumangayon kami sa kanya at agad siyang lumabas na bahay para tawagin ang kanilang kabaryo na namamasada na rin nung time na to. Pero sinasabi talaga ng aking sarili na wag nang umalis kasi malakas ang kutob ko na meron talagang umaaligid sa loob ng bakuran. Kaya naman sinabi ko sa mga ito at sabi naman ni Lola, sandali, lalabas na ako. Kunin mo yung asin at bigyan mo na rin ako ng itak. At agad namang tumungo sa kusina si Kuya Ben. Matapos nang ibigay kay Lola ang mga kailangan, ay agad namang lumabas ang matanda at saka inikot niya ang buong bakuran. Nang marinig ko naman ang kanyang sigaw na tila ba merong nakitang hindi maganda, ay dali-dali na kaming kumuha ng patalim at saka tumungo sa kanyang kinaroroonan. Pagkarating ko doon, ay nakita kong nakatingin siya sa bubong ng bahay at ayon sa kanya, isang malaking pusa daw ang kakaalis lang at tumungo sa likod ng bahay. Puntahan daw namin doon.
Kaya naman dali-dali nga kaming tumungo sa likod at hinanap ang sinasabi niyang pusa. Pero hindi namin nakita. Kung sino ka man, huwag mo kaming subukan kasi hahantingin ka namin. Ipapahanap kita. Pagbabanta ng aking lola. Nasa isip ko pa rin yung itsura. Alam kong ikaw ang alis sa palengke. Nararamdaman ko. Pasigaw na sabi ko naman. Kasi siya talagang nasa aking isipan. Siya talagang sinasabi ng aking isip. Hindi naman nagtagal pumasok kami sa loob ng bahay at unti-unti namang huminto sa pagyak ang anak ng aking pinsan. Ganon din ang mga aso. Bandang 1:00 ng madaling araw ay naging tahimik ng lahat at yung bata ay tulog na sa mga sandaling ito. Pero kami ay nagbantay pa rin. Bandang 2:00, si Lola ay tulog na, pati ng aking pinsan. Pero kami ni Kuya Ben ay gising pa rin sa mga sandaling ito. Sumikat lang ang araw ay hindi na nasundan ng mga pagpaparamdam sa amin. At bandang 7:00 ng umaga ay nagpatawag po kami ng albularyo para matignan ng anak ng aking pinsan. Nung nakita naman ako ng albularyo ay nagsabi po ito na meron nga akong regalo at nararamdaman daw niya na makakatulong ako sa kapwa kapag tinanggap ko ito ng buong buo. Pero sabi ko, ayoko ng ganitong buhay kasi nga matatakotin po ako at minsan nagugulat na lang ako na meron akong makikita at mararamdaman. Binigyan naman niya ng pangontrang anak ng aking pinsan at tinuruan ng mga dapat gawin para hindi na muling bumalik ang aswang na nabubulabog sa amin. Nanatili naman kami doon ni Lola ng ilang araw at mabuti naman na walang nagparamdam sa amin. Bago naman kami umuwi, ay tumungo pa kami sa albularyo. Kasi meron daw siyang paraan para maisara ang aking kakayahan at desidido po akong gawin ito. Kasi hindi ko po kaya na halos araw-araw ay meron akong mararamdamang kakaiba. At yun nga, tumungo kami sa kanyang bahay para mahinto ng mga kababalagan sa aking buhay. At nagawa naman niya ito. Magmula noon ay naging tahimik pong buhay ko. Pero ang mga karanasang ito ay hindi ko talaga makakalimutan magpahanggang ngayon. Dito ko na siguro tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Mag-iingat po kayo palagi. More power sa inyong channel. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Negros, way back 1995. Sa mga panahon po na ito, pinagtatrabaho ako sa isang tubuhan na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya sa aming baryo. Marami naman po kami at karamihan sa mga kasamahan namin ay mga sakada. Yung galing pa sa ibang bayan o lugar. May isang pagkakataon na yung isang kasamahan ko ay nag-iya sa amin na pumunta sa kanilang baryo. Pero 2 lang kaming sumama sa kanya sapagkat wala pa kaming asawa at mga anak. Nasa 20 anyos pa lang po ako nung time na to. At itong kasama ko ay tawagin na lang natin sa pangalang Ramon. Ito namang nag-aya sa amin ay tawagin nating Dado. Pagpatak ng hapon ay sumama nga kami kay Dado. Kasi meron daw kaunting salo-salo sa kanilang bahay. Nang dahil ang ate niya ay ikinasal nung araw na yon. Sabi ko naman sa isip ko, sigurado na maraming bisita. Kasi nga, espesyal ang okasyon na ito. Pagkarating nga namin doon, ay tama nga ang aking hinala. Napakaraming bisita at sa maniwala kayo o hindi, kahit hapon na, ay meron pa ring nilulutong mga putahe kasi meron pa mga pupunta para mag-inuman. Halos buong baryo siguro ay nandoon kung pagbabasya ng dami ng tao. Nahihiya naman kami ni Ramon pero sige lang, ang importante
maraming pagkain. Agad namang pumasok sa loob ng bahay si Dado at sumunod naman kami sa kanya. Pinakilala niya kami sa kanyang mga magulang na sa mga panahon na ito ay matanda na. Nalaman naman namin na si Dado ay ang siyang bunso sa kanilang magkakapatid. At tulad ko, nasa 20 anyos pa lamang ito nung time na to. Sandali lang mga iho, hindi pala ito yung pagkain para sa hapunan. Maghintay-hintay lang tayo, sabi ng tatay ni Dado. Naku, walang anuman po tito. Kakatapos lang din namin magmerienda sa tubuhan. Sagot ko naman sa kanya, at totoo naman po ito. Kasi yung may-ari ng tubuhan ay binibigyan kami ng merienda tuwing hapon. Tulad ng mga nilagang kamote, saging at suman. Pampalakas ng katawan. Bandang alas 5:30 ng hapon ay tumungo kami sa likod ng bahay. Kasama ko si Ramon at tumingin kami sa mga nagluluto. Bale, 2 sila at pinuri namin ang mga ito nang dahil sa amoy pa lang ay talagang nakakatakam na. Ang sarap naman yan. Amoy pa lang ulam na, sabi ni Ramon, si isang tagaluto na sa mga sandaling ito ay parang hindi natutuwa sa sinabi ni Ramon. Tahimik lamang ito at patuloy lang sa kanyang ginagawa. Tumingin naman sa akin si Ramon at kumite. Doon kayo, huwag kayo dito, sabi ng tagaluto na nasa galit na tono. Nung una, inintindi na lang namin ni Ramon kasi baka pagod lamang ito at ayaw na merong tao sa kanyang paligid kapag nagluluto. Meron naman talagang ganitong pag-uugali kahit ngayong nanay ko. Ayaw na merong umaaligid sa kanya kapag meron siyang niluluto sa aming kusina. Lumayo nga kami sa bahagi na kung saan sila nagluluto. Pero yung isang tagaluto ay nagtanong sa amin kung taga saan kami. At sinabi naman ni Ramon, mabait naman po ito at palaging nakangiti. Pero yung isa ay parang ang bigat ng kanyang pinapasa na problema kasi palaging nakasimangon. Hindi naman nagtagal ay dumating si Dado. Nagtanong kami sa kanya kung taga saan itong tagaluto na sinasabi kong nakasimangot palagi. Tawagin natin siya sa pangalang Herman. Ah, si Herman. Tauhan niya ng asawa ng ate ko. Doon sa kanilang palayan. Masarap daw yan magluto kaya siyang kinuha, sabi ni Dado. Ganun ba? Ba't palagi siyang nakasimangot? Pinalis nga niya kami. Tumitingin lang naman kami sa kanyang niluluto, sabi naman ni Ramon na nasa seryosong tono. Hayaan nyo na. Baka ayaw lang na merong umaaligid kapag meron siyang ginagawa, sagot pa ni Dado. Tama nga naman tol. Kasi ganito din ang nanay ko, sabi ko naman kay Ramon. Ito po kasing si Ramon ay hindi sanay na sinisita ng ibang tao at medyo pikon po ito. Kaya naman hindi magandang kanyang tono sa mga sandaling ito at masama ang kanyang titig kay Herman. Pero nagbibigay na lamang ako ng paksa nang sa ganon ay may ibang kanyang atensyon. Tara sa labas tol. Ipasyal mo naman kami dito. Total, hindi pa naman luto mga pagkain, sabi ko kay Dado at niyaya nga niya kaming lumabas. Nag-ikot-ikot kami sa baryo at kanyang tinuro sa amin ng mga bahagi na kung saan sila tumatambay ng mga bata pa lamang ito. Bandang alas 6 ay bumalik na kami sa kanilang bahay at nakita namin na meron ng kumakain at ang ibig sabihin ay luto na mga pagkain. Kaya naman kumuha kami ni Ramon ng pinggan at saka pumila doon sa likod ng bahay. At yung mga nagbibigay ng ulam, walang iba kundi si Herman at ang isang tagaluto. Kasi kung hahayaan lang po ang mga tao na kumuha, siguradong magulo tignan at sisikip ang daan.
Ang dami kasi mga bisita at sa lahat ng pinuntahan kong okasyon, doon ko lang nakita kina Dado ang ganun karaming bisita. Mapapaisip ka talaga na halos buong baryo ay doon naghapunan sa kanilang bahay. Sabay naman kaming pumilan ni Ramon at yung nagbigay sa amin ay si Herman. Nasa likod niya ako, kaya nakita ko kung gaano karaming bigay niya kay Ramon. Pero kaunti lamang ito at tila ba meron siyang galit. Nung ako naman ang kanyang binigyan, ay marami naman. Kaya naman tumingin si Ramon kay Herman. Mukhang hindi yata tama itong binigay mo sa akin ah. Dagdagan mo ng kaunti kung pwede. Sabi ni Ramon kay Herman. Hindi na pwede, kumain ka na doon. Sagot ni Herman sa kanya na nasa supladong tono. Habang nakatingin ako kay Ramon, ay nararamdaman ko at nakikita ko na galit na po ito. Pero alam kong pinipigilan lamang niyang kanyang sarili sapagkat hindi amin ang okasyon na yon. Nakikikain lang kami at higit sa lahat, mga bisita kami. Tara na tol, eto, bawasan mo na lang yung akin. Sabi ko kay Ramon at nakita ko siyang nakatitig ng masama kay Herman. Naku, nanggigigil na ako tol. Sagot naman ni Ramon sa akin at tumungo kami sa tapat ng bahay. Pagkatapos naman namin kumain, ay niyaya kami ni Dado na mag-inuman at sabi niya, wag na kaming umalis sa aming pwesto. Kukuha na lang ito ng pulutan at alak, kaya naman naghintay kami. Makalipas naman ng ilang sandali, ay bumalik si Dado na merong dalang alak. Oh, nasaan na yung pulutan? Tanong ko sa kanya. Sinabihan ko na si Herman, siya na lang daw magdadala dito. Sagot naman ni Dado at tumango naman kami sa kanya. Ang dami talagang bisita. Ang ingay din at hindi kami nagkakaintindihan. Maya-maya lang ay dumating si Herman na merong dalang 2 plato ng pulutan. Yung isa ay marami at yung isa ay sakto lang para sa isang tao. Yung marami inilapag niya sa gitna ng mesa at yung isa ay inilapag niya sa harap ni Ramon. Sabay sabing, pasensya ka na tol ha. Medyo pagod lang ako kanina. Tumingin naman sa kanya si Ramon. Ayos lang yan tol. Naiintindihan ko. Sabi niya at ngumiti naman ako. Yan naman pala eh. O sige na, mag-inuman na tayo. Sabi ko at sinimulan nga namin ang inuman. Hindi muna namin kinain ng mga pulutan kasi nga kakatapos lang namin maghapunan. Pansin ko rin na patingin-tingin sa amin si Herman, lalo na kay Ramon. At nung una inisip ko na baka gusto niya sigurong sumali sa inuman. Kaya naman sinabihan ko si Dado na tawagin niya si Herman. At sa amin siya sumama na mag-inuman. Pero nung niyaya ito ni Dado, ay tumanggi siya. Nung medyo tinamaan na ako ng alak, ay dito na ako nagpulutan. At nakita ko na kumuha din si Ramon sa kanyang plato at kumain. Subalit makalipas ng ilang segundo, ay niluwa niyang lahat ng kanyang kinain. Kaya naman nagtanong ako sa kanya kung anong problema. Oh, anong problema? Bakit mo iniluwa? Nasobrahan ba sa anghang? Tanong ko sa kanya. Hindi. Merong ibang lasang pulutan. Teka, tikman ko nga sa inyo. Sagot ni Ramon. At tinikman nga niya yung amin. Normal naman daw ang lasa, pero sa kanya hindi. Kaya naman kinuha ko ang kanyang plato at tinignan ng mabuti. Pasintabi po sa mga kumakain, pero napansin ko na marami pong bula. Yung sa amin naman ay wala. Pinakita ko rin po ito kay Dado at napailing siya. Parang laway to ah. Nasaan si Herman? Tanong naman ni Dado, sabay tingin sa likod ng bahay.
kasi si Herman lang din naman ang nagbigay nito sa amin. Maliban po sa mga bulay, meron pang mga malagkit na bagay na parang laway po talaga sa unang tingin. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ito nakita ni Ramon. At sabi niya, kampante naman daw siya kasi. Kumain din kami na ganito nung hapunan. Pero wala naman kaming ibang pinagdudahan kundi si Herman. Siya lang din naman ang nagbigay sa amin ng pulutan. At ang isa pang dahilan kung bakit namin siya pinaghinalaan ay wala na po siya doon nung hinanap siya ni Dado. At sabi naman ng ate niya, umalis na daw at kumuha pa ng suhol sa kanyang asawa. Kasi nga, tauhan po si Herman ng asawa ng ate ni Dado. Maliban dito, nagtataka din ako nung una kung bakit merong sariling plato si Herman na para sa kanya lang. Maliban si isang plato na maraming pulutan. Dito na namin napagtanto na si Herman ngang may gawa nun. Pero nung una, inisip pa rin namin na baka pinagtitripan lang niya si Ramon. Wala po kaming inisip na anumang bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Bandang 8:00 ng gabi ay umuwi na kami. At habang bumabiyahe kami pa uwi, ay pinag-usapan namin ang tungkol sa ginawa ni Herman. At sabi ni Ramon, kapag makita niya ito ng isang beses, ay hindi siya magdadalawang isip na kumprontahin ito. Pagkarating naman namin sa baryo, ay naghiwalay kami ng daan kasi nga nakatira po siya malapit sa Pangpang. At pagkarating ko naman sa bahay, ay agad po akong nakatulog kasi medyo tinamaan po ako ng alak. Kinabukasan naman, ay nagising ako ng dahil si nanay ay natataranta habang tinatawag ang aking pangalan. Sabi niya si Ramon ay sinugod daw sa bahay paggamutan kasing taas daw ng lagnat at nanginginig daw ito. Tumitirik na rin daw ang mga mata tapos binabanggit daw niyang salitang aswang at pusang malaki na nasa loob ng kanyang kwarto. Kaya naman bumangon ako at agad na sumunod sa bahay paggamutan. Pagkarating ko doon ay nakita ko si Ramon na nagpapahinga. Gising na po ito at bumaba ng kanyang lagnat. Dito na niya kinuwento sa akin ng kanyang mga nakita at ang kanyang mga napanaginipan na walang iba kundi si Herman. Galit na galit daw si Herman sa kanya at binabantaan siya nito na babalikan. Nagising naman daw siya nang wala sa oras at naramdaman niya na medyo lumamig ang simoy ng hangin. Tapos bigla na lang daw nanginig ang kanyang mga laman. At makalipas daw ang ilang sandali, ay meron siyang nakitang malaking pusa na nakadungaw sa kanyang bintana. Kasi nakabukas po ito. Nakatitig lamang daw ito sa kanya habang siya ay nanginginig at sumisigaw na. Pagkapasok naman daw ng kanyang nanay sa loob ng kanyang kwarto, ay tumirik daw ang kanyang mga mata hanggang sa nawalan daw ito ng balay. Pinuntahan ko naman po si Dado para sabihin ang tungkol dito. Nagtanong naman siya sa kanyang bayaw kung taga saan si Herman. Pero napailing na lamang kami kasi wala daw siyang ideya. Ito po kasing bayaw ni Dado ay hindi na nangungusisa sa kanyang mga tauhan. Magbabayad lamang ito kapalit ng serbisyo. At isa na rin itong leksyon sa kanya na dapat alamin niya kung taga saan ang kanyang mga trabahador. Gumaling naman po si Ramon sa araw na yon at sinamahan ko sila na pumunta sa isang albularyo para makahingi ng pangontra. Ayon naman sa albularyong ito, muntik na daw mahawaan si Ramon. At makalipas naman ng ilang araw, nagsabi sa amin si Dado na sabi ng kanyang bayaw ay hindi na pumapasok si Herman sa kanya. Hindi man lang daw ito nagpaalam o nagsabi na hindi na siya babalik. Kapag ganito naman ang sitwasyon, isa lang ang ibig sabihin nito para kay Ramon. Pero may mga gabi pa rin daw na napapanaginipan niya si Herman. Pero nagdadasal na lamang ito nang sa ganon ay meron siyang proteksyon. Hanggang sa tuluyan na rin tumahimik ang mga gabing nagdaan at hindi na niya ulit ito napapanaginipan.
Sir Chris, maraming salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Araw-araw po kami nakikinig dito ng aking asawa. At tuwing gabi, ginagawa po namin itong pampatulog. Ang karanasan na ito ang dahilan kung bakit kami nakikinig dito araw-araw. Maraming salamat po at more power. Magandang araw po sa inyo. Ito pong karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking pinsan na matatagpuan sa isang bayan sa Negros. Sa bahay nila ng kanyang asawa. Sa mga panahon po na ito ay meron na po silang 2 anak. 3 taong gulang ang panganay at 1 taong gulang ang pangalawa. Bali itong pinsan ko ay kasing edad ko lamang. Sabay kaming lumaki kasi nung mga bata pa lamang kami ay doon sila tumitira sa bahay at tiyahin ko po ang kanyang nanay. Maaga namang pumanaw ang kanyang tatay. Sa mga panahon din na ito, Sir Chris, ay nagtatrabaho ako sa isang opisina na matatagpuan sa kabisera ng Iloilo. Pero napagpasyan kong huminto muna kasi merong hindi pagkakaunawaan doon. At sabi ko, ako nang aalis para maging tahimik na rin ang buhay ko. Hindi naman kasi natin maiiwasan ang kaalitan sa pinagtatrabahuan. At siya nga po pala, taong 2001 po ito nangyari. At sisimulan ko na po ang kwento. Buwan ng Mayo, hapon na nung dumating ako sa kanilang bahay. Nagulat naman itong pinsan ko kasi hindi niya ako inaasahan. Nakita ko naman sila ng kanyang asawa na tumatambay sa labas habang kinukulit ang kanilang mga anak. "Oh, pinsan, kumusta? Mabuti at napasyal ka dito." Pasigaw na sabi ng aking pinsan. "Ay oo, pwede bang magbakasyon dito? Kahit 1 linggo lang." Sabi ko sa mga ito. "Pwede naman. Yan kung makakaya mo ang mga pagpaparamdam ngayon dito." Pabirong sabi naman ng kanyang asawa habang nakangiti. "Tawagin natin siya sa pangalang Lisa." Napakunot noon naman ako kasi hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin. "Pagpaparamdam? Ano bang ibig mong sabihin, Lisa?" Tanong ko sa kanya. "Mamaya na natin pag-usapan ng ganyan. Sa ngayon, pumasok ka muna dito sa loob para makapagpahinga." Sabi naman ng aking pinsan at pumasok nga kaming lahat sa loob. "Kumusta kayo dito? Kumusta ang negosyo nyo?" Tanong ko naman sa mga ito. Meron po kasing negosyo ang mga ito. May maliit silang tindahan sa kanilang bayan at tuwing umaga, nagbebenta din sila ng mga isda at manok na kanilang binibili sa isang supplier. Ayos lang naman insan, pero sa ngayon, medyo hindi kami masyadong nagbukas sa bayan. Palagi kasing puyat. Sagot naman ng aking pinsan. "Teka, ano nga palang ibig sabihin mo, Lisa? Yung pagpaparamdam?" Tanong ko pa kasi hindi ito mawala sa aking isipan. Hindi ko alam kung maniniwala ka dito. Pero sa tingin naming dalawa, inaaswang yung pangalawang anak namin. Sagot naman ng aking pinsan. "Inaaswang?" Sagot ko, sabay tawa. "Sinasabi ko na nga ba, pagtatawanan mo lang kami." Patawang sabi naman ng aking pinsan. "Tignan na lang natin pag nakakita ka ng isa.
Sabi naman ni Lisa habang tumatawa. Mas mabuti nga yun para magkaalaman na. Sagot ko naman at tumawa na lamang ang dalawa sa akin. Makalipas ang mahigit 1 oras na kwentuhan, ay tumungo naman sa bayan si Lisa para bumili ng mga pagkain. Nagbigay na rin ako ng pera sa kanya kasi nga doon ako mananatili ng ilang araw at kinakailangan ko rin namang magbigay. Maya-maya lang, habang kinukulit ko ang kanilang panganay, ay nakarinig po ako ng isang tunog. Ito yung tunog na kung ilarawan ng mga tao doon. Butok-butok. Hindi ko pa man ito narinig, ay meron na akong ideya pagdating dito. Nang dahil yung lola namin, ay merong mga kwento patungkol sa tunog na ito. Yan, insan. Nadidinig mo ba yan? Yan ang sinasabi ni lola. Yung butok-butok. Sabi ng aking pinsan. Oo, pero parang ibon lang naman ang gumagawa. Sagot ko at nakita ko siyang napailing. Sabi ng mga matatanda dito, lalo na ng nanay ni Lisa, aswang daw yan. Sagot niya at kinilabutan naman ako. Hoy, ang aga pa nito. Mamaya ka na magparamdam. Pagpaparinig pa ng aking pinsan. Oo nga naman, maaga pa. At isa pa, huwag kang magkakamali. Kasi hindi kami takot sa iyo. Pasigaw na sabi ko na rin at tumawa kaming dalawa. Maya-maya lang ay dumating si Lisa. Agad naman siya nagluto ng ulam para sa hapunan. At kami naman ay tumatambay pa rin sa sala. Nag-uusap. Bandang 6:30 ay kumain na kami ng hapunan. At pagkatapos nito ay niyaya kong mag-inuman ng aking pinsan. Pero tumanggi ito, Sir Chris, nang dahil nga sa mga nagpaparamdam. Ito ang unang pagkakataon na tinanggihan ako ng aking pinsan pagdating sa alak. Kasi lasinggero din po ito. At dito ko na rin po napagtanto na seryoso talaga sila sa sitwasyon na ito. Hindi ito biro, lalo pat anak nilang inaaswang. Pabalik-balik din pong lagnat ng bata. Pero ang nagustuhan talaga namin sa kanya ay hindi ito masyadong umiiyak kahit na merong dinaramdam. Bandang 8:00 ay nagsabi si Lisa na papasok na ito sa kanilang kwarto kasama ang kanilang mga anak. Kami naman ay nagpaiwan pa sa labas kasi meron pa kaming pinag-uusapan. Kasabay nito ay nakikiramdam naman kami sa aming paligid. Bandang 9:00, nagsabi itong pinsan ko na magpapahinga na daw siya. Sabi ko naman sa kanya, ako nang bahala na magligpit ng mesa, kaya naman pumasok ito. Nakasanayan ko naman po na maligo muna bago matulog, kahit magpahanggang ngayon, para preska ang aking pakiramdam. Kaya naman kinuha ko ang aking tuwalya at agad akong tumungo sa palikuran. Nakahiwalay nga po pala ang banyo sa bahay. Wala itong bubong. Kinakailangan pang mag-igib ng tubig sa balon. Wala po akong takot sa mga sandaling ito. Kasi sa isip ko, kaya ko siyang harapin kung sakaling mapakita man ito. Maliban dito, ay matatag yung loob ko nang dahil sa nakainom ako ng alak. Pagkatapos ko nga mag-igib ng tubig sa balon, ay agad akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Hindi nagtagal ay napahinto ako nang marinig ulit ang tunog na narinig namin ng aking pinsan kaninang hapon. Hindi naman ako nakaramdam ng kaba kasi nga nakainom ako ng alak. Hay, kung magpaparamdam ka lang rin naman, huwag mo nang ituloy.
Kung gusto mo, magmano-mano tayo dito. Pagpaparinig ko sa mga sandaling ito, pero patuloy pa rin siya sa pagtunog na tila ba walang pakialam sa aking sinasabi. Walang ano-ano ay umihip naman ang malamig na hangin. Sa sobrang lamig ay napailing ako, kaya naman binilisan ko ang pagligo nang sa ganon ay makapasok na ako sa bahay. Hindi nga nagtagal ay natapos na ako at pagkabukas ko naman ang pinto na gawa sa amakan ay tumunog ulit siya. Pero nung pagkatingin ko sa kaliwa ay meron ako nakitang nakasilip. Sa sobrang pagkabigla ay hindi ako makagalaw. Tila ba nilamon ako ng takot at ang nakasilip ay isang baboy na kulay itim. Ulo lang niya ang aking nakikita kasi nga nakasilip lamang ito. Pero ang laki at hindi pangkaraniwan. Parang tao din po ito kung tumitig sa akin. Talagang nakakahilakbot at hindi ko na ulit narinig ang tunog na narinig namin nung hapon na yon. Bigla itong tumigil pagmula nung nakita ko yung baboy. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako at tinawag ko sina Insan. Hindi naman nagtagal ay lumabas sa mga ito at nagtanong sa akin kung ano ang nangyayari. Yung mga bata! Yung mga bata! Pasigaw na sabi ko sa mga ito kasi dalawa talaga silang lumabas ng bahay at naiwan ang mga bata sa loob ng kanilang kwarto. Oo nga pala! Bulalas naman ni Lisa at bumalik ito sa loob ng kanilang kwarto. Nilapitan naman ako ng aking pinsan kasi parang hindi ako makalakad. Pagkatingin ko ulit sa bahagi na kung saan ko nakitang nakasilip ang baboy, ay wala na ito. Bigla namang sumigaw si Lisa nang dahil sa yung pangalawang anak ng mga ito ay wala na sa kama. Kumaripas naman ng takbo ang aking pinsan at pagkapasok niya sa kanilang kwarto ay napahawak na lamang ito sa kanyang ulo. Nakita kong nakabukas na rin ang bintana ng kanilang kwarto at dali-dali kaming lumabas para hanapin ang sinumang kumuha sa kanilang anak. Subalit hindi nagtagal ay nakarinig kami ng pag-iyak na nanggagaling sa loob mismo ng kanilang kwarto. At dito na nagsabi si Lisa na nasa ilalim ng kama ang bata. Talagang nakapagtataka ang mga sandaling ito hanggang sa nagsabi pa si Lisa na tumawag daw ng albularyo ang aking pinsan kasi gusto niyang makasigurado. Baka daw napalitan ng kanilang anak. At kahit gabi na, ay tumawag pa rin ng albularyo ang aking pinsan. Naiiwan naman ako sa bahay para magbantay. Hindi naman nagtagal ay umiyak naman ang kanilang pangalawang anak at nagising naman ang panganay. Kinausap ko naman ito para hindi siya matakot at mabahala. Ginawa kong dapat gawin para hindi din po ito umiyak. At nakita ko naman ang pag-aalala sa mga mata ni Lisa. Ako naman ay takot na rin, pero nilalabanan ko lamang ito, alang-alang sa bata. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na lagapak ang narinig namin sa bubong ng bahay. Kahit ako ay nagulat, kaya naman niyakap ko ng kanilang panganay para hindi po ito matakot. Hanggang sa nakarinig kami ng mga yapak na papunta sa kwarto. Yapak po talaga ng isang tao kung pagbabase ng tunog. Sigurado kami. Lumapit naman sa akin si Lisa habang buhat-buhat ang kanilang anak. Umiiyak pa rin po ito. At nung huminto ang mga yapak, ay nagparinig na ako sa kanya. Siguraduhin mo lang. Huwag ka lang magpapahuli sa amin. Pagpaparinig ko sa kanya. Walang ano-ano ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Hanggang sa, dito lang kayo.
lalabas ako ng bahay. Pabulong na sabi ko kay Lisa at agad kong kinuwang itak na nasa mesa. Lumabas po ako kasi huhulihin ko talaga siya sa akto at gusto ko siyang makita. Hindi ko rin po alam kung bakit ko ito nagawa. Parang bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob, kaya nakapagtataka. Pagkalabas ko nga ng bahay, tumingala ako sa bubungan, pero wala akong makita. Ilang beses ko pang inikot ang bahay, pero wala talaga. Talagang nakapagtataka. Hindi naman nagtagal ay dumating ang aking pinsan, kasamang isang albularyo, at nakita ko silang tumatakbo papasok sa loob ng bahay. Agad namang tinignan ng albularyo ang kanilang anak at sabi niya, normal naman daw ito. Wala namang problema sa kanya at hindi daw ito pinalitan. Meron naman siyang ginawang mga orasyon at sinabi ko naman sa mga ito ang naging karanasan namin ni Lisa. Inikot pa ng albularyo yung buong bakuran para hanapin ang nagpaparamdam sa amin. Pero kahit bakas nito ay hindi niya nakita. Subalit sabi niya, nararamdaman niya na nandoon pang aswang. Nakamasid lang sa amin. Dito na siguro ako magpapalipas ng gabi, iho. Baka atakihin niya ako sa daan at tarangan. Sabi ng albularyo sa aking pinsan at tumango naman kami sa kanya. Nakiramdam kami hanggang umaga at mabuti naman na hindi nasundan ang karanasang ito. Nahinto lang naman ang pagpaparamdam. Sa pagsikat nga ng araw ay umuwi ang albularyo at sa kanyang pagbalik ay meron na siyang dalang mga insenso at ilang mga pananggas sa aswang. Meron pa nga siyang dalang bugok na itlog at inilibing niya ito sa ilang bahagi ng bakuran para kung marinig daw namin itong pumutok, merong aswang. Kinagabihan, Sir Chris, bandang 8:00. Pumutok nga ang isang itlog na kanyang nilagay malapit sa bakod. Umalingasaw ang amoy at dito na kami naging alerto ng aking pinsan. Sinindihan ko naman ang mga insenso at hinayaang umusok. Nakakahilo din kapag masobran ka sa langhap ng ganito, pero wala kaming magagawa. Oras-oras naman kami nagpaparinig ng aking pinsan, lalo na kapag marinig namin ang tunog na butok-butok. Puyat man kami pero kinakailangan talagang maging alerto. At sabi pa ng albularyo, gawin daw namin ito ng 1 linggo. Kaya sabi ko naman sa isip ko, bakasyon ang punta ko doon. Pero naging kababalagan. Ayos lang naman sa akin to, Sir Chris, kasi nakatulong din naman ako kina Insan. At magpahanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang mga nangyari at hindi ko makakalimutan. Pinag-uusapan pa rin namin to sa tuwing magkita-kita kaming lahat. Nahinto lang naman ang mga pagpaparamdam. Kasi maliban sa naging alerto kami, ay meron na mga pangontra mga anak nila Insan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na at nilubayan ang mga ito. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayo palagi. Araw-araw po kami nakikinig dito. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar namin na matatagpuan sa isang bayan sa Mindoro. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 16 na taong gulang at yung ate ko ay nasa 23 anyos na. Dalawa lang din po kaming magkapatid. Hindi na ako nasundan. Kakaiba po ang karanasan namin ito sapagkat si ate ay natipuhan ng isang nilalang na hindi nakikita ng ating hubad na mga mata.
Maliban dito ay meron din kaming naranasan sa aswang nung nasa bingit na talaga ito ng kamatayan. Hindi namin ito makakalimutan at maraming salamat po sa ibibigay niyong oras. Sisimulan ko na ang kwento. Nagsimula ang lahat ng ito taong 1998, buwan ng Pebrero. Isang hapon ay dumating si ate sa bahay na merong dalang mga rosas kasi araw din ng mga puso. Binigay niya ito kay nanay at lola. Pero kami ni tatay ay binigyan niya ng pera. Pambili daw ng gusto namin. Nagtatrabaho na rin siya sa isang opisina na malapit lang sa aming bayan. Talagang masiyahin po itong si ate. Mapagmahal at magaling makisama sa mga taong nasa kanyang paligid. At hindi ko maitatanggi na mistisa po itong ate ko, lalo na sa mga panahong to. Maputi, matangkad, at may namumulang-mulang mga pisngi. Subalit ako ay parang pinaglihi sa isang kambing. Joke lang. Sabi nga ng mga taga doon sa amin, parang ampon daw ako kasi hindi kami magkahawig ni ate. At maliban sa mga ganitong katangian, napakabait din niya at mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. Lalo na po sa akin. Sa katunayan, ini-spoiled niya po ako, lalo na sa tuwing darating ang kanyang sahod. Lahat ng gusto ko, bibilhin niya, hanggat kaya daw ng kanyang budget. Ganito po si ate, at namimiss ko na nga siya. Kinagabihan, eksakto 9:00, ay nagreklamo ito na masakit daw ang kanyang tiyan. Nagising kaming lahat noon kasi umiiyak na ito. Pagkarating ko naman sa kanyang kwarto ay nakita ko siyang pinagpapawisan at nagtanong naman si nanay kung meron ba siyang dalaw. Pero ang sabi niya tapos na daw. Nagtanong naman si tatay kung ano ang kanyang kinain sa araw na yon. Pero wala naman siyang ibang kinain bukod sa ulam naming isda at gulay. At kung nalason man daw ito, di sana kaming lahat ganun din. Iisa lang din naman ang tubig na iniinom namin. Habang lumilipas sa mga oras, ay palala ng palala ang nararamdaman ni ate. Hanggang sa napagpasya namin na dalhin ito sa bahay paggambutan para makasigurado. Bali si nanay, tatay at ate lang ang tutungo doon. Sapagkat single na motorsiklo lamang ang meron kami. At hindi nga nagtagal ay umalis ang mga ito. Pero ang sabi ko naman kay lola, tatawagin ko ang aking kababata para kami mahatid sa bahay paggamutan. Gigisingin ko ito at hihinga ng pabor para kay ate. Bago naman ako lumabas ng bahay, ay naghilamos muna ako sa likod kasi nandoon ang poso namin. At bago pa man ako makalabas sa pinto ng kusina, ay meron akong nakitang figura na tao na lumabas doon. At saka naglaho ito sa dilim. Matangkad po siya at nakasuot ng magarang damit. Pero hindi ko nakita ang kanyang mukha nang dahil nakatalikod dito. Tinawag ko naman si lola at sabi ko, merong taong lumabas sa likod ng bahay. Kaya naman lumabas kaming dalawa para hanapin. Pero wala kaming makita. Baka namamalikmata ka lang iyo. O baka puyat lang yan. Sabi ng aking lola at tumangon na lamang ako sa kanya. Pagkatapos ko ngang magilamos, ay agad akong tumungo sa bahay ng aking kababata. Tawagin na lang nating Romeo. Pinahintulutan naman kami ng kanyang mga magulang at saka bumiyahe kami papuntang bahay paggamutan. Pagkarating naman namin doon, ay nakita namin si nanay, tatay at ate na naglalakad na palabas. Nakita naman namin si ate na parang normal na ang kanyang nararamdaman. Kaya takang-taka naman kami ni lola.
Pagkababa namin ng motorsiklo, ay agad kaming nakita ni tatay. Bumalik na tayo sa baryo kasi nawala daw ang sakit sa kanyang tiyan. Sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Iha, ayos ka na ba? Tanong naman ni Lola. Ayos na po ako, La. Unti-unti lang namang nawala nung papunta pa lamang kami dito. Hindi ko nga po maintindihan. Sagot naman ni ate sa kanya. Ay, ang bilis ah. Oo siya. Bumalik na lamang tayo sa bahay. Lumalalim ng gabi. Sagot pa ni Lola at agad naman kaming bumiyahe pa uwi. Pagkarating naman namin sa bahay ay agad kaming nakaamoy ng napakabangong luto at 100% sigurado po kami na nanggagaling po talaga sa loob ng aming bahay. Kahit si Romeo ay nagsabi na nagutom ito bigla at ang akala nga niya nagluto daw kami bago kami umalis ng bahay. Maya-maya lang ay nagpaalam din po ito at nagpasalamat naman kami sa kanya. Bandang 1:00 ng madaling araw ay pumasok na kami sa aming mga kwarto. Meron po kaming kanya-kanyang mga kwarto kasi medyo malaki yung bahay namin at gawa sa matibay na mga kahoy. Ito po yung mga sinaunang mga materyales. Medyo marangya po ang buhay namin sa mga panahong ito. Meron po kasi mga negosyo ang aking lola. Meron silang palaisdaan at manukan. Yun nga lang, wala pang kisame ang bahay namin. Kaya kung meron mang magsasalita sa bawat kwarto, ay madidinig po talaga. Kasi may siwang sitas ng bawat dingding na pumapagitan sa aming mga silid. Walang ano-ano ay narinig kong nagsasalita si ate na tila ba meron po itong kausap. Normal naman ang pag-uusap ang aking nadidinig at tila ba merong nagpapakilala sa kanya. Ayos lang ako. Tisay ang tawag nila sa akin dito. Ikaw, anong pangalan mo? Taga saan ka? Narinig kong sabi ni ate, kaya naman bumangon ako. Pinakinggan ko pa ang kanyang mga sinabi at Sir Chris, noong narinig ko ang mga salitang ito. Huwag mo kong hawakan ng ganyan. Hindi tayo magkakilala. Lumayo ka sa akin. Huwag. Ay agad akong tumungo sa kanyang kwarto at nakita ko rin na kakalabas lang ni nanay at tatay. Nang mabuksan namin ang pinto ng kanyang kwarto, ay nakita namin si ate na nagsasalita habang tulog. Nakapikit po ang kanyang mga mata. At nang makapasok naman kami, ay huminto lang din naman siya sa pagsasalita. Pero hindi nagtagal, ay narinig na namin ang kanyang paghilik. Tulog na ata. Baka nananaginip lang yan. Hayaan niyo na. Sabi ni tatay at tumango naman kami sa kanya. Nakangiti naman kami habang naglalakad palabas ng kwarto. Iinom po muna ako ng tubig sa kusina. Muna na po kayo. Sabi ko naman sa mga ito at tumango naman ang dalawa. Pagkarating ko nga sa kusina, ay agad akong uminom ng tubig. Sa kalagitnaan ng aking pag-inom, ay bigla namang nanindig ang aking mga balahibo at saka nakaamoy ako ng mabango. Para bang galing sa isang bulaklak na talagang nakaka-relax o insenso. Pero sa kabila nito, ay papatulugin ka talaga ng amoy na to. Nakakaantok. Hanggang sa nakarinig ako ng isang yapak sa aking likuran. Isang beses lang yun. Pero sigurado ako, nagawa ito ng isang tao. Kung pagbabasehan ng tunog at nararamdaman ko ang kanyang presensya, alam kong nasa likod ko siya at nadidinig ko ang kanyang paghinga.
Nakabukas din po ang ilaw sa mga sandaling ito. Kaya naman lumingon ako bigla para makita ko siya. Hindi ko naman alam ang aking gagawin nang dahil sa sobrang pagkabigla. Matangkad po siya at kung ano ang kanyang kasuotan nung una ko siyang makita, ganun din sa mga sandaling ito. Pero malabong kanyang muka at wala po siyang anino. At makalipas lang siguro ang 2 segundo, ay biglang namatay ang ilaw. Sigurado po ako na siya yung nakita ko bago kami tumungo sa bahay paggamutan. Siya yung lumabas sa kusina. Pagkatapos namang mamatay ang ilaw, ay hindi ko na siya nakita. Napatakbo naman ako sa kwarto ng aking mga magulang at sinabi kong tungkol dito. Lumabas pa ng bahay si tatay para hanapin ang sinasabi kong nilalang. Pero wala siyang makita. Sigurado ka ba na nawala bigla? Tanong ng aking tatay. Oo po, Nay. Hindi po ako namamalik mata. Sigurado po ako. Sagot ko naman sa kanya at hindi na ako makabalik sa aking pagtulog. At habang tumatambay ako sa loob ng kanilang kwarto, narinig ulit namin si ate na nagsalita. Kaya naman pinuntahan namin ito hanggang sa napagpasya ni nanay na doon na muna tumambay sa kwarto ni ate. Pero magmula nung tumambay kami doon ay hindi na ulit namin siya narinig. Sa pagsikat naman ng araw ay nagsabi ako sa aking mga magulang na babawi muna ako ng tulog kasi puyat na puyat ako at tamang-tama din na linggo ang araw na ito at wala kaming pasok. Nagising naman ako bandang 4:00 ng hapon. Makalipas ang 4 na araw ay napansin namin na si ate ay unti-unting pumayat. Nawalan na rin siya ng gana sa pagkain. Pinatignan namin ito sa bahay paggamutan pero ang nakapagtataka, normal naman daw ang lahat at wala itong sakit. Makalipas naman ng 1 linggo, isang gabi, tinamaan po si ate ng mataas na lagnat. Sa tuwing hahawakan namin ito, ay mararamdaman talaga na nanginginig ang kanyang buong katawan. Nababalisa din po ito at hindi mapakali habang nakatingin sa kanyang paligid. Lumalalim na rin ang kanyang mga mata at hinahabol na niya ang kanyang hininga. At nararamdaman naming lahat na ito na talaga ang huling gabi ni ate. Hanggang sa nagsabi si tatay na dalhin daw namin si ate sa bahay paggamutan kasi baka maagapan. Pero malakas naman ang kutob ni Lola na isang albularyo ang kanyang kailangan. Kasi napapansin namin na umiibang kanyang kilos at meron kaming nararamdamang presensya sa bahay namin araw-araw. Nang buhati namin si ate ay nagpupumiglas ito. Ang lakas po niya at mapapasabi ka na parang hindi siya babae at parang dobling lakas niya kaysa kay tatay. Sa katunayan, natamaan pa niya ako sa aking mata at ilang minuto akong nakayuko nang dahil sa sobrang sakit. Nagsabi naman si tatay na siya na lang daw ang tatawag ng albularyo at kami na daw ang bahala kay ate. Tumango naman kami sa kanya at agad niyang pinaharurot ang motorsiklo. Habang binabantayan namin si ate, nakakarinig po kami ng tunog ng baboy na nanggagaling sa likod ng aming bahay. Sa mga panahon po na ito, kahit puntahan pa ang mga bahay ng aming mga kabaryo, ay wala ka talagang makikitang baboy. Kasi yung pangunahing hanap buhay doon ay ang pangingisda. Malapit po kasi kami sa dalampasigan. Meron namang mga manok at bibe, pero baboy wala. Nay, baka inaaswang yung anak namin.
Pabulong na sabi ng aking ina at parang iiyak na po ito. Yan din ang kutob ko. Pero maliban dito, meron talaga akong nararamdamang kakaiba sa kwarto na ito. Parang meron tayong kasama dito na hindi lang natin nakikita. Sagot naman ni Lola. Talagang kinilabutan kami sa mga sandaling ito at hindi namin alam ang aming gagawin. Hanggang sa isang kalabog ang narinig namin at nasundan ito ng tunog ng baboy na sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa bubong. At sigurado kami na isa po itong baboy. Saan ka ba makakakita ng baboy na tumalon sa bubong? Doon lang sa amin. Kaya sa mga sandaling ito ay sigurado kami na isa itong aswang. Pero mabuti naman at nakabalik agad si tatay at kasama na niya ang albularyo. Pero nasa labas pa lamang ang mga ito ay narinig na namin na nagsasalita ang albularyo at parang pinapalayas niya ang aswang na nasa bubungan kasi nakita daw nila ito. Hanggang sa nakarinig kami ng lundag sa likod ng bahay at yung albularyo ay tumakbo papunta doon. Meron siyang hawak na punyal at ayon sa kanya, espesyal po ito. Pagkabalik naman niya sa loob ng kwarto, ay agad siyang nakaramdam ng mabigat at pasulyap-sulyap ito sa gilid ng aparador na tila ba merong nakikita. Lubayan mo ng babaeng ito. Hinding-hindi kayo magkakasundo. Hayaan mo na siyang mabuhay sa mundong ito. Biglang sabi ng albularyo at agad naman siyang umusal ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Maya-maya lang ay kumalma si ate at nakita ko na naging komportableng albularyo. Nilapitan niya si ate at binulungan. Pagkatapos nito ay pinasuot niya kay ating isang maliit na medalyon na kasing laki lamang ng piso. Sa'yo na yan, sabi ng albularyo at dito na kumalmang lahat. Ayon naman sa kanya, inaaswang daw si ate kasi malapit na daw itong mamatay at meron siyang sakit. At yung nilalang naman na gustong kumuha sa kanya ay isang elemento na merong gusto sa kanya. Siya rin daw ang dahilan kung bakit ito nagkakasakit. Kaya magmula sa gabing ito ay naging alerto kaming lahat at halos araw-araw noon ay pumupunta sa bayang albularyo para kumustahin si ate. Pero habang lumilipas ang mga araw ay nagiging maayos ang pakiramdam ni ate at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pangangatawan. At ang dati niyang pag-uugali na masiyahin ay bumalik din. Hanggang sa naging tahimik na ngang lahat at hindi na naulit ang karanasang ito. Taong 2015, pumanaw po si ate nang dahil sa isang sakit. Bata pa po siya pero wala tayong magagawa kasi hanggang doon na lang kanyang buhay. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo palagi at more power sa inyong channel.